Isang panibagong memes ang lumabas para dito kay SGA dahil sa naging reaksyon ng mukha niya sa ginawang foul nitong si Grayson Allen kay Chet Holmgren. Maiinis na naman yan at sasabihin pinasasama yung image niya. Based din sa mga fans, itong si SGA ang meron nakakatawang facial expression sa buong liga. Dapat siguro gayanin niya si Giannis, kinokopya si Westbrook. Wala siya sa level ni Luka pogi na hot pa. Kaya kapag ganong kaparehas na expression ni SGA yung mukha ni Luka, papatak lang ng cute. Yun nga lang, may championship at MVP si SGA. Ang mahal pa naman ng mga damit na ginagamit ni SGA. Hindi kasi matira di umano ni Grayson Allen si SGA kaya si Holmgren na lang ang binanatan. Na-eject tuloy sa game itong si Allen. Sa ibang play kasi, tinulak din naman kasi ni Holmgren sa isang rebound possession itong si Grayson Allen. Tapos tinamaan pa yung alulod sa may binti. Hindi nabigyan ng foul itong si Holmgren nung tinulak niya nun si Grayson Allen ay nakaharap na sa kanila noon ang referee. Kapag tiningnan pa yung clip sa slow-mo, yung puwersa ni Holmgren papunta kay Grayson Allen. Nasa 7 inches pa na mas maliit itong si Allen kumpara kay Holmgren pero si 3 months pa ang tumalsik. Hindi nga malaman kung flop pa yung ginawa niya. Sa rule pa ng foul kapag pumasok yung siko or kamao, pwedeng matawagan ng flagrant. Sa play naman kasi na yon, kung makikita sa slow-mo, pasugod ito balikat ni Holmgren. Kaso nakita yung siko naman nitong si Allen. Pero ang tinawag kasi ng referee yung parang second motion Tinulak nitong si Grayson Allen. Pero parang papasok rin naman yun sa marginal kasi nga may puwersa nun si Holmgren. Based din sa comment ng fan, kaya di umano ganito ang naging facial expression ni SGA dahil first time niya makakita ng malapitan na merong foul. Si Grayson Allen nagkaroon din ng play na na-foul niya itong si SGA. Kaso nag-flop. Yung tamba ka na, gulpi ka pa sa ilalim tapos hindi ka makakuha ng foul. Talaga mapipiko na nun si Grayson Allen. Si Jalen Williams naman nagalit din sa ginawa niya dito kay Holmgren. Sinabi na lang tambak na kasi kaya napikon. Inamin din naman ni Williams na ang pinagmulan talaga nun yung play na tinulak ni Holmgren ito si Grayson Allen na walang tinawag na foul. Pero kinampihan niya pa rin sa dulo si Holmgren. Bago din kasi yung game, pinersonal din ni Devin Booker yung OKC. Sinabi ng secret is out. Base kasi kay Booker, ang taktika ng Thunder sa defense, dadaanin nila sa bilis tapos aggressive play sa kakahahawakan kapag titira na ng bola. Sa stats din, hindi rin ang Thunder ang merong pinaka-konting foul per game ang Hornets. Nasa pang 15 pa sa ranking ang OKC. Based naman kay Coach Dignold, lagi naman silang nasa winning position kaya maganda ang depensa nila. Dinenied nila yung claim nitong si Booker. Hindi rin naman siya naglaro versus Thunder dahil sa injury. Easy win para sa OKC, 138-89. Hindi pa nakapag-free throws ng marami niyan si SGA, 28 points, 8 assists, 3 out of 3 mula sa linya. Makakalaban naman ng OKC ang San Antonio sa semifinals ng in-season tournament na gaganapin sa December 14 sa linggo. Yamado ang Thunder based sa mga online website. Tinalo kasi ng San Antonio ang balik Los Angeles Lakers. Wala hindi nag-rhyme. Naka-posterize naman itong si LeBron kaso parang nawala naman si Austin Reeves. Ito kasi yung masama doon, laging pinupuri. 40 minutes, meron siyang 15 points, 8 rebounds, 7 assists. Okay pa rin naman kaso 6 out of 16 sa field. Samantalang si LeBron nasa 19 points, 15 rebounds, 8 assists. Si Luka ganun pa rin, 35 points. Wala rin si Wemby sa San Antonio. Pero nasa much needed game si Stephon Castle. Ayaw atang matrade, 30 points, 10 rebounds at 6 assists. Parang pumabor pa sa Lakers na natalo sila sa San Antonio. Dahil tiningnan ko yung schedule sa ESPN ng mga games. Ang susunod na laro ng LA, December 19 PH time, halos 8 days yun. Meron kasing 2 games pang madadagdag sa Lakers ngayon. Pero kahit saan mo isingit yung 2 games na yon sa pagitan ng December 12 at 19, mahaba pa rin na makukuha ang pahinga ng Lakers. Kahit yung Golden State na nalaglag dati sa in-season tournament, nagkaroon ng 5 days na pahinga. Kahit yung ibang mga teams na nalaglag sa in-season, gumaganda pa yung schedule nila. So nabasa ko lang to Ang sunod kasi makakalaban ng Lakers sa December 15 PH time ay yung Phoenix Suns na natalo sa OKC Thunder. Yung kasi ang isisingit na isa sa mga game ng Lakers.
Yung isang game na siningit dun, yung kakatapos lang versus San Antonio. Kaya magkakaroon ng time na makarecover ang mga player na may injury sa Lakers sa haba ng bakasyon nila. Sarap buhay. Yari naman sila next year. Sinabi rin naman ni Lebron na ang habol nila makapasok talaga sa playoffs.